accountability. Oh, good government and public accountability. Nasobrahan no lang ito si Reginald Velasco, nasobrahan lang ho sa sa media. Nasobrahan lang sa kaipalan. Sabi ni George, sabi nitong si Chua, alam ni Martires kung paano gamitin yung confidential fund. Baka batukan pa tayo niyan. Anong complainant? Diba? Hindi ganun yun. Hindi kayo uubra dyan. Kung doon sa komite ng bad government, nakakapag-angas-angasan kayo na ilalatag nyo yung inyong mga resource person. Walang kwenta yan, Brad. Yung resource person nyo, kayo lang nagtatanong at yung yung pagtatanong nyo, yung mga tanong galing sa mga abogado, talagang perfectly crafted para mapapunta yung conversation na kung saan ay madidiin si VP Sara. Hindi naman ganun sa korte. Hindi ganun sa ombudsman. Pambihira kayo, oo. Tuloy daw ang investigasyon nila. At bibigyan daw nila ang Kamara ng sapat na oras para isumite ang pledge nito, oras na magkontra sa laysayang bise at iba pang respondents. Kung hindi Di ba ganun naman yon? Tayo naman dito. Sabi nung nakita nga natin yan sa ombudsman, yan, okay yan. Dapat ganyan. Doon tayo sa kung saan na mabibigyan ng due process si VP Sara. Mapapaintulutan siyang makasagot, ha? Yung tipong yung maglalagay kayo ng resource person dito. Tanong-tanong kayo. Hindi man makakasagot si VP. Walang abogadong makakapagtanong doon sa resource person. Walang makakapag-cross-examine, kayo lang. Mga sintu-sintong congressman lang ang makakabira, di ba? Pero dyan sa ombudsman, dyan tayo magkita-kita. Di ba? Si VP open dyan eh. Mga taga-suporta ni VP, suportado nila yan eh. Kasi dyan may due process. Sa House of Representatives, maraming mga sintu-sintong congressman. Yun ang meron tayo doon. raw makikipagtulungan ng komite ng Kamara, mapipilitan daw ang ombudsman na i-cite in contempt sila. Nako! Pinuri naman Masasighting contempt kayo, Brad. Yan ang nga ba sinasabi natin. Pagka hindi nakipagtulungan ng House of Representatives, pasumiti-sumiti kayo ng report ngayong action na namin na mabilisan, ayaw nyo makipagtulungan. Citing contempt yan si Joel Chua. ang chairman ng komite na si Representative Joel Chua ang anyay mabilis sa aksyon ng ombudsman para simulan ang preliminary investigation. Yan! Anya, Good tayo niyan. unusual at significant na nilaktawan ng ombudsman ang karaniwang fact-finding phase. Wala Nakita na. Ano pa ng fact-finding ginawa mo na dun sa committee mo eh. Teka lang, ba't mo magpa-fact-finding? Gayong, binigay nyo na yung report nyo. Panoorin na lang nitong si Ombudsman yung hearing nyo. Ano fact-finding? Napanood na namin. Yung mga magka-fact-finding, nakasubaybay sa committee mo. Yung mga kasama mo sintu-sintu dyan na nagtatanong, na nanonood ang Ombudsman doon. So, anong linaktawan? Anong proseso? Gusto nyo patagalin? Pambira pagka kayo dyan ang bibilis nyo magpatawag ng mga vlogger tapos ngayon pagka binilisan, unusual. So talaga kaya, ito para maintindihan nyo yung konteksto na papanoorin natin. Kumbaga, recap muna tayo kung anong pinagagawa ng committee nitong si Joel Chua, ha. Ngayong aaksyonan na ng ombudsman, umaatras yung mga yagba nila. Tawagan ng ombudsman ang kalakasan ng kanilang committee report kahit wala pa silang ebidensyang ipinapasa. Dahil naging Brad, abogado ka eh. Yung committee report na yon, doon na naka-attach lahat ng findings ng committee. Lahat ng pinatawag nyo. Yun mga ebidensya eh. Di ba nagsumite kayo ng report? Ibig sabihin may problema kay VP Sara. Ngayon, alangan na magsumite kayo ng report na ganun-ganun na lamang. Walang naka-attach na testimonya, statement o kung ano pa mang affidavit yan ng mga nagpunta dyan sa inyo. Yan ang problema dito. Ginagawa nyong tanga ang mga sumusubaybay sa mga nangyayari sa ating bansa. Di ba? Yan ang problema dito sa mga aso ni Tambaluslos. Hindi kami gawin tanga dito. Hindi naman pwede yun. complaint na ito, handa silang gampanan ang papel nila bilang complainant. Pero anya, walang formal complaint na ginawa ang House Committee. Okay malinaw walang formal na complaint ang ginawa ang committee. Ang tanong para saan yung committee report? Dapat sana isinumitin nyo na lang yung committee report kay Tambaluslos para walang aksyon. Pambihira. Paano yan?
Di ba, nag-aangas-angasan yung mga ano yung abogado nyo dyan sa bagay kung sakali na mga ma-impeach si BP, sasampahan namin siya ng patong-patong na kaso. Anong gagawing ebidensya? Yung mga findings diyan sa diyan sa impeachment court. Ginamit na yan doon kay Corona, acquitted pa rin siya. Pambihira kayo. Oo. Wala yan. Kaya ngayon palang panalo na si BP Sara. Manwala ho kayo sa akin. Para doon sa mga nagsasabi, pasadaan mo. Marami pa nagko-comment doon sa uling video natin eh. Ano namin, kailangan namin maliwanagan dito sa issue na to. Kaya dapat mapag-usapan. Punta kayo doon sa page, YouTube channel ni Banat Bay. Doon, in-depth. Kasi yun, maraming connection yun eh. Alam ho niya ang tunay na kaganapan sa pamilya. Yan si Sir Banat Bay, parang anak na yan ni Tatay Digong. Alam niya yung mga insider, tayo din natin alam, kaya hindi tayo nakikialam. Yun ang importante dito. Kung hindi nyo alam, huwag yung pakialaman. Kung hindi ganun kalalim, ang especially yan usapang girlfriend, hindi tayo pwede dyan. Wala tayong girlfriend. Yung mga may girlfriend, pwede dyan. Ako, sawadong tao na ako eh. Di ba? Pamilyado na eh. Hindi pwede yung may girlfriend. Hindi, wala tayo niyan eh. Yung mga may girlfriend, sige, magpagalingan kayo, magpasiklabang kayo dyan. Pero wala ko tayong personal knowledge sa kung ano pa mang ugnayan nung sinasabi si ganito, sinasabi si ganyan. Hindi ko alam. Kaya nga nanonood lang ako eh. Pero ngayong Lunes, marami hong paksa na dapat malaman ng ating mga kababayan kung paano ang mga kabalbalan ng administrasyon. Yun ang ating pag-usapan dito. Okay? Ano na yan? Nabulatlat na sa sambayanan ng kung ano man yung mga dapat mabulatlat na yan. Alam nyo na. So, wala namang problema magka-girlfriend si Tatay Digong. Kahit girlfriend niya lahat na, kahit kiss niya lahat, walang problema. Walang asawa yan. Paglaya niya, pumila kayo, mag-apply kayo for, di ba? Walang problema yan. Hindi. Para sa atin, hindi issue yan. Yung issue lang, na nakikita natin, personal yun eh. Pina-follow natin si Tatay Digong dahil sa politika. Dahil sa kanyang pamumuno. Ngayon, paminsan-minsan siguro makakalad ka dyan mga ganyang klaseng issue. Pero hindi na para tayong mga taga-suporta niya ang maging dahilan sa ikakapahiya o ikakabulatlat sa publiko yung mga ganyang klaseng usapan. Kung totoong mahal niyo si Tatay Digong, kung totoong mahal niyo si Tatay Digong, lumabas na yan. Nagsalita na sila Banat Bay, sila Maharlika, sila Joey, sila lahat nagsalita na. Alam na natin na maraming girlfriend si Tatay Digong. Okay na tayo doon. Dahil kawawa yung mga anak, kaya ano ba yan? Ano yan eh? Hindi nyo kasi alam eh. Kung alam nyo lang. Hindi maganda. Hindi maganda. Ako na ako nagsasabi sa inyo. Hindi, yung mga girlfriend na yan, sinasabi ko sa inyo. Tayo di tayo nagga-girlfriend eh. Hindi maganda. Mayayari kayo dyan. Tigilan. Kawawa yung mga anak. Kawawa sabihin ko sa inyo. Pagka pinag-uusapan, nakakahiyaho yan. Hindi yung alam eh. Sabihin ko alam ko yan. Kawawa yung mga anak. Huwag nyo nang pakialaman yan. Iskitin ako. Hindi nagsasalita yan pero yung puso niyan durog na durog habang kung ano-ano mga pinag-uusapan sa social media. Kung tunay ko yung taga-suporta, alam na natin lahat na balita na yan. Pues, hanggang doon na lang. Para sa akin, pero meron iba't ibang take, yung iba't ibang mga vlogger dyan. Kung kaninong take yung gusto nyo, di nasa sa inyo yan. Ito, totoo tayo kay Joel Chihuahua. Our reply. So, Likas from UNTV. Yan, Good morning UNTV. po, Kong. Today po yung deadline ng Senate Impeachment Court sa kampo po ni VP Sara sa inisyue na writ of summons. Do you expect her camp to comply? Yun naman po yung normal process dahil binibigyan sila ng non-extendable period of 10 days to file their answer at kami naman ay bibigyan ng non-extendable period of 5 days to submit our reply. So, I think magko-comply naman sila. Ano pong significance ng compliance ni VP Sara dun po sa writ of summons? Well, malaking bagay po to dahil sa normal po na proseso, pag nagkakanda ka ng pre-trial, nakapaloob dito sa mga answers
yung kanilang mga ebidensya, yung mga depensa, at pag nagganda ka ng pre-trial, doon minamarkahan yung mga exhibit ninyo, mga annexes ninyo. Kaya kung hindi siya makakapag-submit, wini-waive niya yung kanyang karapatan para makapag-submit ng maayos na reply. But in this case, since this is a sui generis at marami tayong mga nakikitang mga kakaiba, no, na kung minsan ay wala sa rules, siguro tignan po natin kung ano yung mga magiging hakbang na susunod. Pero po, meron po bang magiging epekto sa House Prosecution Panel ang non-compliance ni VP Sara sa writ of summons? Well, pag-aaralan namin kung ano yung kanilang magiging susunod na hakbang kung sakasakaling hindi sila magsasubmit. Pero kami sa prosecution, tuloy-tuloy lamang kami at kung ano man yung magiging aming susunod na hakbang, sisiguraduhin namin na hindi ito makakaapekto sa aming pagpepresenta ng mga ebidensya. Regarding naman po sa directive po ng Ombudsman na mag-file po ng counter affidavit si VP Sara at ang respondents dun po sa allegations ng misuse ng confidential funds, kayo po yung complainant as the chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability and isa po sa miyembro ng House Prosecution Panel. Meron po bang issue kung kayo ang main complainant dun po sa mga allegations ng irregularities na reklamo sa Ombudsman? Wala naman ako nakikita pong problema. Siguro ginawa lamang po ng Ombudsman ay Nako. inaksyonan nila yung committee report na sinumite po namin sa plenaryo at ito'y inadapt ng plenaryo. Ito'y welcome development sa amin dahil kung maalala po ninyo nung November, sinasabi po ng ating ombudsman na wala siyang nakikitang violation ng ating vice presidente. So sa pag-akto nila dito sa ating committee report, maaring nag-iba na ang kanilang opinion dito. Bagamat dun sa isinumite namin committee report, hindi pa nakapaloob dito yung mga ebidensya namin. Kaya this is Ganon ho pala yun. Pagka magsusumiti sila ng committee report, hindi ba nakapaloob ang kanilang mga ebidensya nila? Anak ng toka, paano in-adapt ng plenaryo yung committee report nyo kung kulang-kulang, di ba? Paano masasabi, okay, plenary, ito yung findings namin, yan, ganito yan si Sara Duterte, ganito yung nangyari dyan sa confidential fund nila. Hindi kayo tinanong ng plenaryo, asan ebidensya nyo? Anak ng toka, wala palang kwenta yung House of Representatives, magsara na kayo. Nasasabit pa ako na magsara na kayo. Lang ya kayo, magsusumiti kayo ng committee report, hindi naka-attach yung mga ebidensya. Sino mga ebidensya nyo doon? Yung mga ipinatawag yung mga resource person, yung kanilang mga affidavit. Oh, ano bang hinihintay nyo? Yung pagbubukas ng mga bangko ni VP Sara sa impeachment court para yun ang mga bitbitin nyo sa ombudsman. Okay. Fair enough. Okay. Naintindihan na. Dapat sana wag muna kayo nagsumiti sa ombudsman. Dapat hinintayin nyo na buksan yung mga bangko ni VP Sara sa impeachment trial para yan yung mga bitbitin nyo sa papunta ombudsman. Minamadali naman yun naman kasi proseso eh. Tinuturuan ko na kayo ha. George, abogado ka pa ha. Ako di ako abogado. Langya ka. Ayusin mo trabaho mo. masasabi namin na parang mabilis din yung naging pangyayari. Kasi kung maalala po ninyo, noong June 10, nung inadapt ng Congress ang committee report at na-submit namin, natanggap ito nung ombudsman nung June 16. At nung June 19 or 3 days thereafter, pinasasagot na agad ang ating Vice Presidente. So medyo nagulat lang kami, but maaasahan po ninyo na kami naman ay magko-comply dito
kung sakasakali naman pong mag-submit ng kanyang counter affidavit ang respondent, kami naman ay humihingi ng ilang palugit para makapag-submit naman ng aming reply. So we will cooperate. Last on my part na lang po. Although you welcome this development, yun pong ilang mambabatas ay nag-issue ng concern. For example, House Deputy Minority Leader Franz Castro, nagbabala po siya ng whitewash dito po sa kinakaharap na reklamo sa Ombudsman ni VP Sara, given that the Ombudsman is a Duterte appointee, and also ML Party List Representative-elect Leila de Lima warned of Nako. sinabi niya po na out of character ni Ombudsman Ang hirap yung tipong si Ombudsman Martires, abogado yan. Hindi niya sisirain yung kasaysayan niya, yung galing niya, yung kredibilidad niya dito sa isa na to. Kung may diferensya si VP Sara, subukan yung ibigay sa kanya yung mga talagang falsifikado na government official. Babanatan talaga niya. Pero dahil alam nyo na walang problema si VP Sara, ngayon palang pinangungunahan nyo na kung ano magiging verdict ng Ombudsman. Walang yan. Martires yung pag-action agad dito po sa reklamo. Do you share the same concern? Well, masasabi po natin na na-surprise din kami. Dahil sa ganitong sitwasyon, maalala ko nga po kasi ito pong ating Vice President ay impeachable officers. So nakalagay po doon sa kanilang, ang pagkakaalam ko po, doon po sa kanilang mandato ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakasakaling mai-impeach yung Alam naman pala nila yun may nagmadali si pangalan to? Si Reginald Velasco. Magaling naman sa last minute yan, dapat noong ilalabas na yung verdict dito kay VP. Doon niya ipinasa sa ombudsman yan tuloy. Vice Presidente, saka pa lamang. So, may ipa-file yung mga iba pang mga charges, no? Kaya medyo na-surprise rin kami sa bilis ng trabaho ng ating ombudsman. But just the same, ito po yung wini-welcome namin at kami ay makikipag-cooperate fully. So ayaw naman po namin mag-insinuate kung ano ang nasa isip ng ating ombudsman. Baka kung makita po nila ang aming mga ebidensya, magbago ang kanilang isip. But the mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, yung mga committee report nyo, itapon nyo na. Pambihirang committee report yan. Magsasabi ka doon sa committee report, ito yung findings namin. Walang kaakibat na na ebidensya. Walang affidavit na naka-attach. Itong particular na bahagi na to ng aming committee report, ito ang pinagbasihan namin kung bakit yan na naging finding. Hindi lang ganon. Tapon nyo na yung report nyo na yan. Walang yung report yan. Ako bibigyan mo ng report na ganyan. Teka lang, Chua. Teka lang, committee. Paano kayo umabot dito sa conclusion na to? Dito sa na to, bahagi ng committee report nyo na to. Anong pinagbasihan nyo? Tatanungin kayong ganon. Sinto talaga kayo dyan. Pambira, oo. Pag may nag-report kayo, yung mga affidavit, kasi sinabi ni ganito, kaya nga magnanakaw si ganyan kasi sinabi ni ganito, eto affidavit niya. Nandun sa committee report. Yung hindi pa naka-attach ang ebidensya, baka ibang ebidensya ang hinihintay nyo. Yun, diretsyon mo kami. Hinihintay namin ebidensya yung pagbubukas ng mga bank account ni VP Sara dyan sa impeachment court. Yun yung ebidensya ang hinihintay na. Kasi wala ho silang hawak na ebidensya labang kay VP Sara. alamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Sa citing Thank you, Rose. bahala kayo. Sai Chua from Congress TV is now Opisina mo recognized. Hello, sir. Minsan Good mo yan, morning. Chua yan. Sir, balikan ko lang po, no? Nagbigay ng 11 steps of impeachment proceedings si Attorney Reginald Tongkol. At ayon po sa kanya, on time or pasok po sa timeline, yung pong impeachment proceedings. Thus, the prosecution feel the same way?
Well, basta't kami po, as long as wala naman po magiging delaying tactics doon sa ibang panig or sa iba pa, kami inaantay na namin na mag-proceed yung trial. Sir, napag-usapan na po ba or nakapag-usap na po ba ang prosecution panel kung kailan po tayo magpa-file ng motion or motion for clarification o po yung tinatawag po natin na manifestation? Pinag-aaralan pa po namin. Okay, sir. Thank you. Thank you, Shai. Next is Mela Lismoras from PTB4. Hi, good morning po, Kong Chua. Kung tanong ko lang din po, follow-up dun sa tanong ni Ate Rosalie Cos. Kasi yung termino ni Ombudsman Samuel Martires ay magtatapos na next month. Kung hindi po ako nagkakamali, July 20, hanggang July 27 na lang siya. As a lawyer din po, in a month, ano po yung pwedeng mangyari dito sa usad dito sa Ombudsman, itong case against Vice President Sara Duterte? Well, to be honest with you, nung based po dun sa ating pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito eh. So, from there, saka lamang yung preliminary investigation. Mag-ombudsman ka na. Ikaw nang palitan mo na si Samuel Martires, anak ng Tokwa. Magaling ka pa pala sa kanya eh. Ombudsman Samuel Martires, tinuturuan ka kung paano mo gawin trabaho. So, normally, pagka ganyan po, may committee report, ang gagawin po niyan, yung field investigation office. Yan, diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling sa process. Pero kayo, sabi na ng PhilHealth, hindi pa kami tapos eh. Teka lang, under investigation yan eh. Diba? Yan ang pinag-uusapan nyo dyan. Anong ginawa nyo? Nagmadali kayo. Di nyo na hinintay yung findings ng PhilHealth dyan sa mga confidential panel. Bumira ka agad kayo. Ngayon ito si Samuel Martires, wala yung ebidensya. Tara na, rekta na natin. Ayaw nyo. Yan ang problema. Yan ang problema sa mga sinto-sinto dyan sa House of Representatives. Nila magkakandak ng fact-finding investigation. Kukunin lahat ng mga ebidensya, igagather lahat, bago pa lang magpo-proceed sa preliminary investigation. So ito po parang nawala na yung fact-finding investigation, nag-proceed na agad sa preliminary investigation. But just the same, kami naman ay siyempre tayo naman makikipag-cooperate fully sa kung ano man ng nais ng ating ombudsman at mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-submit ng aming reply at mga ebidensya na dapat na naka-attach dito po sa ating yung committee report na tinreat nila as complaint. So sir, tingin natin parang Ang dating parang pinagtatawanan mo pa itong si Samuel Martires. Dapat din nyo muna kasi binigay. Hindi naman kayo magugugur kung di nyo bibigay yung committee report. Ngayon, inaksyonan yung committee report na binigay nyo, itinuring bilang complaint, nag-iiyakan kayo. madali ito ng Ombudsman at bakit po kaya? Hindi. Ganito yung tanong dyan eh. Anong reason ba't kayo magbibigay ng committee report nyo dyan sa Ombudsman? Anong dahilan nyo? Ang nagbibigay ng dokumento dyan sa Ombudsman, yung mga mayroong rinireklamo. Ngayon, nagpunta kayo dyan para tingnan lang ni Martires, basahin lang ni Martires. Pakichismisan lang sila dun sa committee report. Napanood na niya committee report. Anong pakay nyo? Bakit kailangan may ganun? Ang labo nito, Joel Chua, ang labo sa totoo lang. Ayoko naman pong mag-speculate, no? Pero tayo naman basta tayo, we will cooperate fully. Opo, and last na lang sir, paano po ba kaka-apekto itong gagawin yung pag-comply sa Ombudsman dito naman sa preparation nyo for the impeachment trial? Well, kung mapapanood sana ng Ombudsman yung impeachment, baka at least dito sa impeachment, medyo marami pa silang Ayun ang sinasabi natin. Nahuli sa saliri niyang bunganga. Wala silang ebidensya laban kay VP Sara. Hinihintay pa nila impeachment court na ilabas yung mga dapat mailabas dyan. Yun ang gagamitin nilang mga ebidensya sa Ombudsman. Ngayon, yung impeachment court, yan talaga magiging kasangkapan para mag-gather na
fishing expedition, impeachment court, fishing expedition. Hahanapan nila ng mali si BP Sara dahil ngayong mga panahon na to, wala pa nga silang ebidensya. Umamin na si Joel Chua. Ayos. Didiscover na ebidensya, mas maganda for us, di ba? But just the same, kung talaga namang ipupursige agad nila to, so kami naman, kahit naman sabay, makikipag-cooperate naman po kami. We will make sure na pareho yan, kaya atinan po namin. Opo. Last na po, sorry sir. Para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan, kapag sabay umusad yung impeachment trial at dun sa dun nga sa proseso sa ombudsman, ano po yung maaaring maging parusa sir sa pag na-convict si VP Sara, kung sakali lang sa impeachment trial at kung ma-convict din siya dito nga sa proseso naman ng ombudsman. Just for context lang po sa ating mga kababayan kasi baka sabihin nila bakit may dalawang proseso pang nagaganap, para lang maintindihan yung pagkakaiba nung magiging Tatanga-tanga ka pala eh. Hindi mo alam na dalawang proseso nagaganap kasi galit ang administrasyon kay VP Sara. Umuwi ka na sa stasyon mo, anak ng toko, pandala kayo ng bagong reporter dyan. Bakit daw dalawa ang merong impeachment court, merong sa ombudsman? Kasi galit sila kay VP Sara. Ang mga kababayan natin, huwag mong gawing tangang kagaya mo, okay? Alam ng mga kababayan natin kung bakit dalawa yung ang daming problema ng mga Duterte ngayon. Oh, bakit si Duterte nasa Netherlands? Bakit si VP na merong problema sa ombudsman? Bakit merong impeachment trial? Kung hindi mo pa alam, tatanga-tanga ka. Mga walang kapararakang tanong, yan ang nakakabobo sa sambayan ng Pilipino. Kaya hindi nagkakaroon ng critical thinking ang ating mga kababayan. Dahil sa mga sa bagay, yan naman ho talaga ang misyon ng mainstream media sa sambayan ng Pilipino. Yung hindi makapag-isip ng tama ang kanyang ating mga kababayan. Yan ang problema. Kaya tigilan nyo na yung kakanood nyo ng mga mga PT, GMA. Naku, diba yung mga, huwag nyo panoorin yan. Masisira ulo nyo sa mga kapagising mo ng umaga, kaya nga, dapat ma-impeach si VP Sara. Biglang magiging ganun yung utak niya. Ibig sabihin, nadala na kayo dun sa mga propaganda nitong mga walang yung mainstream media na to. Yan ang yan ang iwasan nyo, mga kababayan. Pakita nyo, tanong, wala kapararakan, isipin nyo na, sasabihin mo na, baka malito ang ating mga kababayan. Hindi malilito, tanga ka. Hirap sa bagay. magiging resulta kung sakali. Okay. Sa impeachment trial po, dalawa lamang ang po pwedeng maging sentensya dyan. Unang-una, tanggalin siya sa kanyang sa kanyang posisyon, at pangalawa, yung tinatawag po natin perpetual disqualification to hold public office, removal at saka perpetual disqualification. Yun lang po ang po pwedeng maging desisyon dito po sa impeachment. Dito naman po sa ombudsman, hindi naman po siya dyan makukonvict kung hindi filing. Ifa-file po sa Sandigan Bayan. So, kasi pagka salary grade 27, pina-file po yung kaso sa Sandigan Bayan at doon po, parang ang ombudsman po, parang yan ang piskal. Yan ang tatay yung piskal, titignan ko may probable cause yung kaso o may basihan, at pagkatapos po niyan, pag nakita po nila na may probable cause o may basihan, isasampa po yan sa Sandigan Bayan para magkaroon po ng trial. So dito po, ang magiging sentensya na po dito sa Sandigan Bayan, it's either kung mapatunayan wala kang sala, ma-acquit ka, or kung meron, meron po itong kaakibat na imprisonment. Yeah. Salamat, Mela. Let's hear the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Sino kaya susunod na magiging ombudsman? Good morning po, sir. Sir, clarification lang yung sinasabi niyo na na-sorpresa kayo. Were you referring to the committee or the prosecution panel? Dun sa ombudsman. Well, nasurpresa po kami sa mabilisang aksyon. Yes, sir. Ng No, I mean, the question is, sino yung kami? Is that the committee Prosecution or... po. Opo, prosecution. Sir, and the committee. Lahat po naman nagulat opo. Sir, si... Magugulatin pala to. Tigilan nyo kasi kakapin nyo. Tigilan nyo yung kakakapin nyo. Huwag kayong masyadong nervyoso. Nagpasa-pasa. Di ba dapat kung ayaw nyo gumalaw yung ombudsman, hindi huwag kayong magpasa.
Pambihira, oo. PBBM po recently, sinabi niya na hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings. Masyado na raw siyang maraming inaasikaso as president. Ano pong masasabi niya? O, isa ka pa. Anong pakialam nito si Joel Chua kay Marcos Jr.? Alam nyo naman di ba? Walang pakialam talagang ang executive. Ito mga ano. Tanungin nyo na si Joel Chua, ano bang mga ebidensya ang pinanghahawakan nyo kay VP Sara? Bakit namamadalian kayo? Anong dahilan? Oh, di ba? Fact-finding. Napanood na nitong si, ano pang hinihintay nyong ebidensya? Yung mga okay, sige. Ang impeachment po ay constitutional duty ng Senado at ng Kamara. Hindi po dito saklaw ang ehekutibo. So, tama po ang ating presidente. Ang tanong, di ba? Yung mga tinanggap na 150 million na mga di umanong pumirma dyan sa mga di umanong binigay dyan sa mga pumirma, kanino galing? Sinong nagpalabas? Wala nga nang palabasin dyan sa House. Hindi. Lalabas o yan sa katauhan ng mga ayuda, proyekto, at sa kung ano pa mga kabalbalan na naisip nila. Sino mag-i-implement? Executive Department. Huwag sabihin mo lang kinalaman. Linoloko nyo lang sarili nyo, kayo na lang naniniwala sa mga sinasabi nyo sa totoo lang. Sa totoo lang, ganito ang nangyayari dyan. Meron silang mga kasinungalingan, pinapaulit-ulit nila, lagi silang nagsasabi, ganyan, ganito, ganyan. Yung mga nanonood sa kanila, mga nakikinig sa kanila mga kababayan natin, wala akong naniniwala sa mga kasinungalingan nila. Yun totoo dito. Yun ang nangyayari dito sa isa na to. Hindi po, ito po ay constitutional duty ng dalawang Congress, yung House at saka yung upper chamber, which is the Senate. Pero sir, won't it be beneficial for the prosecution if he makes a stand like he did the first time na sinabi niya he stressed on accountability? Or better na wag na lang magsalita ang palasyo about impeachment? Siguro sa akin pong pananaw na mas maganda na hayaan na lamang po natin yung palasyo na gampanan nila ang kanilang tungkulin bilang punong ehekutibo dahil marami rin pong dapat natutukan ang ating Pangulo. Yung pagbabangag niya, sabihin mo, marami siyang dapat pagkabisihan. Diba? Ano yan yung tama niya sa pagiging bangag niya sa kapangyarihan, diba? Importante yun ang binabantayan ni Marcos Jr. Sir, may nabanggit din po si Senator-elect Erwin Tulfo last week na palak daw ng House na i-refile yung impeachment complaint sa 20th Congress. Is that being considered? Napag-usapan po ba ng PROSEC? And is that even possible? Wala pong ganun. Wala po kami na pag-uusapang ganun. Because kung ganun po ang mangyayari, magkakaroon po ng bar. Meron po tayong tinatawag na 1-year bar. O bawal po within 1 year, dapat isang impeachment complaint lang ang ifa-file. Sir, napapag-usapan din po ba ng prosecution yung compliance with the second directive of the impeachment court, yung for the 20th Congress, to submit a certification? Naipasa na po yung resolution, bagamat hindi pa po ito itatransmit sa Senado, pero ito po ay meron na pong judicial notice. So, kumbaga, ano na po to? FYI na sa Senado. Sir, hindi na kailangan ng physical filing? Sa akin pong paniniwala, hindi na dahil meron na pong judicial notice. Thank you po. Thank you, Tina. Janes Kapanti from GMA Online. Please proceed with your questions. Good morning, sir. Janes Kapanti. Yung si Vice President po kasi categorically said over the weekend that she will reply dun sa Ombudsman's order, but she hasn't made the same categorical statement in replying dun sa writ of summons issued by the Senate Impeachment Court. Do you see how do you interpret this inconsistency on her part? Parang mas gusto niyang sumagot dun sa Ombudsman
instead of dun sa Senate impeachment court? Well, mahirap naman pong mag-speculate sa kung ano ang gusto ng ating Vice Presidente. Anyway, siya po ay nirepresenta na ng pool of lawyers na mahuhusay. So, tignan po natin kung ano ang kanilang magiging strategy. Yes, sir. Follow-up lang po. You mentioned kanina sana mapanood ng Ombudsman yung impeachment trial. Are you appealing to the Ombudsman to wait for the impeachment trial to proceed and finish before making a decision on whether or not to file criminal charges against the Vice President? Well, unang-una, parang sa akin lamang po itong personal opinion na medyo mahirap naman po yatang madaliin yung nasa Office of the Ombudsman dahil unang-una marami po yung respondent, yung mga participants. Teka lang. Ba't sa impeachment court gusto nyo madali? Sa ombudsman mabagal. Participation po nila, yung ebidensya. Inconsistent So, medyo mahirap naman na hindi mo may scrutinize isa-isa yon at kung mamadaliin mo. Kaya, sa impeachment po, medyo dito mailalabas po. Marami pong mailalabas dito. So, mas maganda rin. Makakatulong po sa kanilang pagdidesisyon. Dahil siyempre, inaasahan naman po natin na magiging fair ang para at least maging patas sa parehas na panig yung kanilang gagawing desisyon o resolution. So, is that a yes, sir, na you appeal to them na wait first on the... Well, mahirap naman pagsabihan si Ombudsman Martires, no? Tayo naman, nagbibigay lamang tayo ng ating opinion. Sir, ito, follow up ulit doon. In the event na, are you not, at this point, given your surprise, are you not worried that the Ombudsman might clear the Vice President of criminal charges ahead of the impeachment trial? May worry ba kayong ganon or... Well, tayo naman, siyempre, lahat naman ng anggulo tinitingnan din namin. But just the same, ayaw din natin mag-speculate. Ayaw naman natin pangunahan. So, basta tayo, naniniwala tayo na gagampanan nila ang kanilang tungkulin at sila ay magiging patas. Dahil hindi lamang po tayo ang may interest dito. Ito po ay inaantay ng taong bayan. At yung taong bayan po ang pinaka nakatutok dito. Thank you, sir. That's all on my part. Thank you. Thank you, Lanesca. Earl Tobias from IBC 13. Sir, good morning. Follow-up lang din po sa question na yon. Kasi incoming House Impeachment Prosecutor Congresswoman De Lima said na kung ibabasura nga ng ombudsman yung reklamo, maaaring gamitin ng kampo ni VP Sara Duterte yung kaso para pahinain yung kaso ng prosecution. May bearing po ba yung ganong worry as of now? Yung dalawa po kasing, yung kaso po na nasa ombudsman, ito po ay dalawang article lamang sa 7 articles ng impeachment. So marami pa rin naman mga po pwedeng maging basis. Pangalawa, yung weight of evidence ay magkaiba po. Dahil sa criminal, ang ipoprove mo dyan is guilt beyond reasonable doubt. Medyo mas mabigat po. Unlike dito po, sa impeachment, ang tinatry po kasi dito is yung conduct ng public official while in office. So medyo magkaiba po yung dalawang yon. So ako naniniwala na bagamat marami ang nag-worry, pero kung makikita lamang ng ating kagalang-galang na ombudsman ang ebidensya dito po ay baka magbago po ang kanilang isip. Follow-up, sir. At welcome development nga po itong ginawa nila kasi kung maalala ninyo, noong November, sinasabi po ni Ombudsman Martires na wala siyang nakikitang acts na dapat pa nilang imbestigahan. Ngayon, sa committee report pa lamang,
wala pang naka-attach na ebidensya, binigyan na nila agad ng pansin. At mabilis. Sir, on that other side of the matter lang din, sabi nyo nga po, mahirap naman na pangunahan yung ombudsman with their process. If at any case, the ombudsman find enough evidence and file before the Sandigan Bayan cases versus BP Sara Duterte na halos kasabay ng impeachment trial, would that now strengthen the cases and the articles of impeachment to be presented by the prosecution team? Well, kung ifa-file, edi mas lalong mabigat yun dahil sabi ko nga, mas mabigat ang hinihingi ng criminal case dahil guilt beyond reasonable doubt to. So kung makikita nila na may probable cause, so ibig sabihin, mas mabigat. Last na lang, sir, for the record, nabanggit na rin po ito sa mga committee hearings natin during the OVP and DepEd confidential funds. Pero bakit po nire-recommenda ng committee ang kasong plunder versus BP Sara Duterte? Because the amount involved, 612.5 million. So sa plunder kasi 50 million lang, pwede ka nang masampahan ng plunder. This is way beyond the threshold. Thank you, Earl. Alan Gatus from GMA DCWB. Hello, Congressman. Sabi niyo nga ayaw niyong pangunahan kung ano man yung magiging desisyon ng ombudsman. Pero kung sakali ba na mabasura itong kaso na sinisimulan na ngayon ng ombudsman na talakayin dahil nga pinag-comply na itong kampo ni BP at sakali na mabasura, wag naman sana yung kaso, may ibang paraan pa ba na pwedeng gawin ang